Para mas nakamamatay ang bala niya, ginamit ng mamamatay tao ang place para tanggalin ang dulo ng bala pagkatapos ikinabit ang mga casing sa umiikot na aparato. Naglagay siya ng butil ng magaspang na asin sa hulmahan at nagdagdag ng espesyal na kemikal. Na magsanib ang dalawa, ginamit niya ang aparato para ikabit ang balot sa bagong buong dulo ng bala na kristal. Sa loob ng ilang segundo, isang bala ng asin ang nabuo. Ang mga balang ito ay dahan-dahang matutunaw sa loob ng katawan dahil sa init ng katawan na walang iniiwang bakas. Marami si Lisa ng mga balang ito. Bukod sa asin, gumawa rin siya ng kaparehong bala gamit ang asukal at tsokolate, lahat idinisenyo upang maglaho ng walang ebidensya. Gayunpaman, ang sniper rifle na ibinigay ng kanyang partner ay hindi na bagay sa kanya. Masyadong mahaba ang stock kaya nahirapan siyang umasinta ng maayos. Kaya sinukat niya ito, minarkahan ng sobrang haba at ginamit ang chainsaw para putulin ito. Pagkatapos naglagay siya ng balat ng baka sa ilalim ng puluhan para mas mahigpit ang hawak. Sa kanyang custom-made na replay at di nakikitang bala, madali ni Lisa matamaan ang target kahit 1,000 metro ang layo. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang maingat na pagpaplano, may nagkamali pa rin sa misyon. Sinundan ni Lisa ang impormasyon ng kanyang kasama at nagpunta siya sa gusali na nasa tapat ng target ng asasinasyon. Ngunit dahil araw pa noon, madaling mapapansin ang anumang putok kaya naghintay siya ng 8 mahabang oras na iinip. Nang dumating na ang gabi, mabilis niyang binuo ang kanyang sniper rifle at inasinta ang lalaki sa kabilang kalye. Masyadong madilim, kaya binuksan niya ang night vision. Pero bigla, sinindihan ng target ang ilaw. Ang liwanag ay tumama ng matindi sa mata ni Lisa, halos makabulag sa kanya. Mabilis niyang pinatay ang night vision. Nang luminaw ang paningin niya, inayos niya ulit ang scope at tinutok sa kanya. Nang akmang babaril na siya, nagsimulang tumawag ang lalaki. At sa mismong sandaling iyon, tumunog din ang telepono ni Lisa. Nang tumingin siyang muli, pinaliwanag ng mga paputok ang kalangitan at malinaw niyang nakita ang mukha ng lalaki. Sa kanyang gulat, ito ang nobyo niya. Agad niyang iniligpit ang sniper rifle niya. Ngunit inaasahan na ito ng organisasyon. Nagpadala na sila ng iba pang assassin sa bahay ng lalaki. Nasaksihan ni Lisa ang isang gulo mula sa kanyang pwesto. Mabilis niyang muling inihanda ang kanyang sniper rifle, ngunit ngayon siya ay nahihirapan. Sa isang banda, ang kanyang pinagkakatiwalaang kasama. Sa kabilang banda naman, ang lalaking mahal niya. Hindi niya alam kung sino ang poprotektahan.